Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Narito na tayo ngayon sa huling game na i-analyze natin na napaka-crucial din ang naganap. Quarterfinal game number 2, yung game number 1 nila nagtabla kung sino ang manalo dito susulong na sa semifinal round. Maswerteng nakasurvive si Caruana sa first game sa losing na position niya kay Domeng. Nagtuloy kaya ang swerte sa game number 2 o tutuldukan na ni Domeng na hindi na makakaalpas pa si Caruana? Tingnan na kagad natin ang ginawa ni Fabi nag C4, English opening at nag C5 si Domeng, Knight C3, E6, Knight F3, Knight F6, G3 at nauwi sa Queen's Gambit Tarrasch variation. Knight C6, nag A3 muna. Interesting ang piniling linya. Dito kasi ang main line, Bishop G2. Tapos magbi-Bishop E7, magkakaslingan. Yan ang palagian pero dito nag-A3 muna, may pabitin. Kinapture ang D4. Bakit? Knight X D4 para makalabas ang bishop with tempo development. Bishop E3, pang suporta, at nag-Bishop B6. Kasi kung hindi iiwas yan, kakapturin ang knight, mabibitin ang bishop dahil yung knight nakatreat pa sa queen. Kaya atras muna para suportado na ang bishop. Hinabol naman ni Fabi. Kinapture na ang knight, takes, castle, Bishop G2 at nag-Rook E8, Knight C3, Bishop F5 at yan ang lumalabas na novelty sa laban na ito. Dahil sa mga nagdaang laban, Knight E4 ang palagian namang ginagawa dyan. Okay, bago itong kay Domeng na Bishop F5, nag-castle, Knight E4. Teka muna mga kamatyas ha, maaring mapatanong kayo, Coach, bakit ba ayaw capturing ang knight? Bagsak na ang pawn sa D5 ah. Magku-queen takes F6. Siyempre, kung knight takes D5, kakapture lang sa B2. At kung maghahangad ng knight C7, fatal yan, may rook takes E2. Na kapag kinapture ang tore, bitin ang rook sa A1. Ngayon, kung queen naman ang pangka-capture, may rook A D8 na maglalabasan ang malalakas na bayo ng atake ng black. Compensated yan, may kapalit talaga. Kaya, pinaka-safe, mag-castling lang talaga. Nag-Knight E4, Rook E1, Queen D7, Rook C1, tamang forma ng developments, ganun din ang black. Knight takes E4, Bishop takes E4, at nag-E3 lang para solid ang bishop sa D4. Kinapture-capture na, Rook E4. Para pag kinapture ang bishop, pawn ang pangka-capture. Kasi dito, hindi pwede namang capturein pero magtitiis ang black na talagang meron siyang solid IQP or isolated queen pawn. May threat pa sa A7 na halimbawa mag B6, then magku-queen F4, tapos followed with rook E D1, pipilahan ang D-pawn hanggang sa bumagsak yan. May dalahing long term ang black dito. Kaya, nag-rook E4 muna, pero syempre, madaling makita, makakahalata ka kagad, hoy, tatagpasin mo, umatras si Fabi. Nag-queen E6, Queen F3, at nag-H6, Rook E D1, Knight E7, Rook D2 para simpleng papatong, pressure sa D5, B6, patong na battery, Knight C6, H3, para walang mga Queen G4 mamaya, Rook D7, abang lang din si Domeng, ano ba gagawin mo Fabi? Parang ganon, no? Queen H5. Sumimple ng threat sa D5 at nag-Knight E7, dinipensahan lang. Rook D3, talagang kuna-kuna, islug-islugan, no? Nag-A5 muna, Rook 3 D2, pass. Rook C4, Queen F3, pass. Ang daming pasa. Lumipat ng control sa C-file. At nag-Rook D4, hamon na ng exchange, tinanggap naman. Rook takes D4, Rook C4, hamon, nag-A4. Ayan, para itong mga pawn sa queen side ay manatiling nasa dark square since ang bishop ay dark square. Para magka-exchange man, madaling matarget ang mga pawns. Kaya pinako muna ni Fabi ang queen side pawns ng black. At nag-Queen C6, threatening, Rook takes A4, kinapture na, Queen takes at nag-Bishop D4 para may counter attack. Kasi atakado na pawn sa A4 eh. Kumapture pero dito ang ganda ng ginawa mga kamatyas. Precise. Tumbok ang stockfish move. Sige po mga kamatyas, pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Queen G4 threatening Matchas. Huwag munang capturein ng pawn sa B6. Pahinog muna. Napuwersa. Si Domeng naharangan ng knight kaso may sayaw ng Queen C8 check, King H7, Queen F5. Double attack. Natanaw pa ni Fabi. Ang lalim, ang ganda. Siyempre, pwersadong depensa ng F7. King G8, Queen takes D5, nag B5. Yun lang. Sa kagustuhan ni Domeng na maiiwas sa threat, nag B5. Pero ang tama daw ay Queen C2. Kalikot na lang ang intindihin. Kasi pag kinapture naman ito, lagi namang may Queen takes B2. Ayun. Siguro ang alalahanin niya, baka mamaya chumek dyan, King H7 at Queen ang ipang capture para solid. Yun nga lang may Queen E4 check na panggulo. Pag nag King G1, Queen B1 check, may panggulo eh. O pag nag King H2, may Queen C2, threat. Ay, oo nga. Pag nag King G2, Queen E4 check. Ayan. So may laro ang Queen na makakakuha ng drawish position. Pabor yan kay Domeng kasi pag natabla, aabot sa tiebreaker. 'Di ba? Kasi siya naghahabol dito sa position na to eh. Balik tayo. Nag B5, H4. Para naman, mag-E-H5, pipit-pitin para mapasive ang knight, aatras, mapipila yan. Queen D1, nag-Queen A8 check, King H7, ayun, oh, napitasan pa ng isang pawn. Queen G4, threatening. Knight takes H4, umilag muna. Hinabol ng check, may pangharang. Check, pangharang. Queen F5, nag-King G2, at nag-Knight F8. Ito na yung moment na kailangan magtiyaga, mga kamatsas. Lamang ng isang pawn ng puti, pero kailangan gapang pa rin, tiyaga pa rin. Queen F3, hamon queen to queen, daanin sa yaman. Ika nga, nag-Queen D7, umiwas. Queen E4 check, F5, Queen F3. Talagang pinakumit lang yung pawn para kahit papaano, mas mabutas yung squares at mas ma-expose ang black king mamaya. Knight G6, Bishop C3, waiting lang muna. Knight E7, at nag-E4 na. Nag-King G8, takes, Knight takes F5, at nag-Queen A8 check, King F7, nag-H5. Para mamaya may control na sa G6 square. Knight E7, Bishop B4. Minarkahan ng bad move. Nasayangan or merong na-miss ditong dapat mabilis. Nasayangan si Stockfish. Queen E4 daw ang mas malakas. Okay? Pero, nag-Bishop B4, Knight D5, Queen F8 check, King E6, Queen G8 check, King E5, Bishop D2. Tiyaga muna, post ulit. King D4, Queen H7, Queen E7, King G1. Para walang mga, dito kasi pwede na eh. Pwede na kasing makipaghamon ng Queen kasi napaka-aktibo ng Black King. Madaling makalapit. Kaya umiwas muna. Si Fabi, nag-B4, bad move. Dapat daw ang tira ay Queen F6. Yun nga lang yung mga ganyang paislog-islog na ganyan, ang hirap ng makita niyan. Yan ang mga binibiling kunachi na tira. Pero nag-B4, B3, Queen E5, Queen C2. Ayan, para may mga check-check sa C4. Nag-Queen takes H5. Sadyang binigay na yan, pero meron din naman kasing bawi. Bishop takes B4. Pag kinapture, kitang-kita Queen C4 check, makukuha at makukuha din ang knight. Nag-Queen F3, Bishop A3, iwas muna. King E5, Bishop B2 check, King D6. At napitasan ng pawn sa G7, nag-H5, Bishop D4 para may mga check-check. Nag-H4. Ang habol na lang dito ni Domeng ay mabuksan ng White King at pauulanan niya ng mga check-check hanggang sa ma-perpetual. Queen G6 check, King D7, Queen H7 check, nasayawan ng Reyna. May sayaw pala na ganun, mahahagip pala yung pawn na yun. Queen takes B3. Okay, nakain ang pawn sa B3 pero ang board ay namuti. Puro puti na eh. Knight na lang ang natitira. Nag-Queen G4 check, King D6, Queen E4. O, tamang position muna. Queen B5, King G2, Queen H5, G4, unti-unting gapang na. Bishop F6, threat sa knight. Nag-Knight D5,
Check muna, King D7, King G3. Yan ang tamang pangangalaga, no? Huwag kayo magmamadali pag nasa winning side kayo. Tamang posisyon muna. Knight E7, Bishop F6 ulit. Knight D5, Queen F5 check. King E8 and Queen E6 check. King F8, Bishop E5. Ganun lang ang tamang control. Oh. Queen D3 check. Expected naman talaga ni Fabi pero nakita niya na pag F3 wala nang kasunod na check. Queen D1 para may mga likot-likot check sa ilalim, mga sundot-sundot pero nag-Bishop D6 check. King G7, Bishop C5 para mapigilan ang mga panggulugulong check. Wala ring Queen E1 check, may Queen, walang check. Nag-Knight F6, Queen E5 pin muna, King F7 and Bishop D4. Persadong umiwas, Queen E4. Knight F8, maneuver, naghahanap ng mga pupwede pang pangkalikot. Bishop C5, threat sa Knight. Knight G6, Queen C4 check. King G7, Queen D4 check. Huli ka! Sabi nga ng mga veterano, huli ka Balbon! Capture, King F7, at dito nag-F4. Knight E7, F5. Gapang blues ang inabot. Knight D5, G5, Knight E7, and King G4. Talagang kitang-kita na sa mata. Nag-resign na po si Domeng. Nagdiretso ang swerte ni Fabi para sa kanya talaga, no? Losing na losing talaga siya sa first game kay Domeng. Nakawala pa. Hanggang sa nanalo pa nga. Bakit nag-resign dito? Kasi halimbawa kung ang gawin ay aalis ang Knight, Knight C6, mag-G6 check na. At kung mag-King F8, mag-Bishop B2 lang, o kaya kahit dito na lang para wala ring Knight B4, controlled ang mga important squares, tapos mag-F6, tapos pag alis ng Knight, may check na, then F7, makaka-Queen at makaka-Queen ang puti. Kaya ni-resign na. Matindi ang kanilang naging labanan. Malaking panghihinayang siguro ang nasa loob ni Domeng pero sa isang banda, masaya naman siya kasi pareho naman talaga silang taga-US naglaban, magka-teammate pa. Abangan natin si Fabi. Ang makakalaban niya sa semifinals, nag-aabang siya kung sino ang mananalo sa tiebreaker mamaya between Erigaisi and Prague. Kanino kayo? Sino sa palagay nyo ang magandang panimpla kay Caruana? Si Prague ba o si Erigaisi? Comment down sa section below mga kamatyas para mabasa natin at mapag-usapan natin. Malagyan ng like and heart. Lagyan nyo rin ng dahilan bakit si Prague halimbawa or bakit si Erigaisi. Yan. At samantalang si Abasov nagbigay ng kaniyang message na hindi pa pala niya nakakalaban kahit kailan si Magnus. Ngayon pa lang. Masaya na daw siya. Kasi ano man ang mangyari, kumbaga parang wonderful thing daw na makalaro si Magnus. Pero silent tiger itong si Abasov na hindi dapat pakumpiyansa si Magnus. Baka kaldugin siya niyan. Kaya kailangan gawin niya lahat ang pinakaseryosong laro niya. Baka mamaya tira-tirahan niya lang. Tapos talaga siya matutuluyan na siya. Yung pagod ni Kamer matutuluyan na sa kanya. Kamuntik siya kay Kamer. Okay, mga kamatyas, maraming salamat po. Sana natuto kayo at na-update. Abang tayo mamaya sa tiebreaker. Kita-kits tayo sa live between Erigaisi and Prague. At muli po sa mga gustong mag-avail ng Kamatyas merchandise, ang link ay makikita nyo lamang sa comment section below. Maraming salamat po.